Sa gitna ng kagubatan ng Sri Lanka, makikita ang kamangha-manghang dambuhalang bato na tila umusbong sa lupa. Para itong isang higanting haligi na pilit inaabot ang langit. Dito sa hagdanang ito dumadaan ang mga turista upang marating ang tuktok at patag na parte ng dambuhalang bato. Ang Sigiriya Rock Fortress na ito ay itinayo higit 1,500 years ago. Kapag narating mo ang tuktok ng dambuhalang batong ito, ay masisilayan mo ang tila isang sinaunang palasyo. At kung may fear of heights ka, ay wag na lang umakyat dito dahil baka sa takot ay umiyak ka rin tulad ni ate. Buti pa ang isang to, hindi iyakin at chill habang umaakyat. Welcome to Sigiriya, ang isa sa most iconic at breathtaking destinations ng bansang Sri Lanka. Ang Sigiriya o Sinhagiri na nangangahulugang Lion's Rock ay may taas na 660 feet mula sa lupa. Matatagpuan ito sa Northern Matale District malapit sa bayan ng Dambula. Ayon sa mga tala, itinayo noong 5th century ng rebeldeng hari na si Kashyapa I ang Sigiriya na nagsilbing kuta nito. Ang kasaysayan ng Sigiriya ay parang isang pelikula na puno ng pagtataksil. Naging hari si Kashyapa sa Sri Lanka mula 477 hanggang 495 AD at nakamit lamang niya ang kapangyarihang ito matapos ipapatay ang kanyang ama at agawin ng trono mula sa kanyang kapatid si Moggallana na siyang lehitimong tagapagmana. At dahil sa matinding takot at paranoia, nabalikan siya ng kanyang kapatid. Nagdesisyon si Kashyapa na ilipat ang kabisera mula sa Anuradhapura patungo sa tuktok ng batong ito na ginawa niyang isang hindi mapasok na kuta. Ngunit, ang hukbo ni Kashyapa ay tuluyang natalo at sa halip na mahuli ng sumasalakay na hukbo ay nagpakamatay siya. Matapos ang kanyang kamatayan, ibinigay ng kapatid niyang si Moggallana ang site ng Sigiriya sa mga mongheng Budista, kung saan ito nanatili bilang isang monasteryo hanggang 14th century. Nang sumapit ang 15th century, inabandona ang site ng Sigiriya at nanatiling walang nakatira. Muli namang natuklasan ng mga Westerners ang Sigiriya noong 1831 sa pamamagitan ni Jonathan Forbes at sinundan ng masusing pag-aaral ni Harry C.P. Bell noong late 19th century. Sa kanlurang bahagi ng lungsod ay matatagpuan ang isang parke kung saan makikita ang mga karagdagang palatandaan ng advanced ancient engineering. Ang parke ay naglalaman ng ilang mga istruktura para sa pag-iimbak ng tubig kabilang ang isang sopistikadong hydraulic system na nagtutustos ng tubig sa mga hardin na binubuo ng kakaibang disenyo ng mga kanal, lawa, dam at maging water pump na nagpapatunay na ang konstruksyon ng site na ito ay isinagawa ng may malalim na pagpaplano. At ang ilan sa mga hydraulic system na ito ay nagbibigay pa rin ng tubig sa lugar hanggang sa kasalukuyan. Samantala, bago mo marating ang summit, dadaan ka muna sa hagdanang ito na tila binabantayan ng napakalaking mga kuko ng layon. Ang hagdanang ito ay binubuo ng humigit kumulang sa 1,200 steps na kailangang akyatin. Hindi naman mapanganib ang pag-akyat dito basta tiyakin mo lang na kaya mo. At kapag nga napagtagumpayan mong akyatin ang summit, bubungad sa iyo ang napakagandang tanawin mula rito. Matatagpuan dito sa gitna ng site ang isang malaking tangke ng tubig na inukit mismo sa napakatigas na granite. Ang granite ay isa sa matitigas na uri ng bato sa mundo. Ang malaking tangking ito ay may habang 27 meters, lapad na 21 meters at may 7 feet na lalim. At ang isa sa kahanga-hangang katangian ng tangke ng tubig na ito ay hindi ito natutuyo kahit sa gitna ng matinding tag-init sa Sri Lanka. Nananatili lamang ito sa tangke. Isang patunay na ang kanilang sistema ng water collection at filtration ay advanced na noong sinaunang panahon. Samantala, ang maraming istruktura sa tuktok ng batong ito ay gawa sa humigit kumulang 3 milyong brick. Ayon sa mga archaeologists, naiakyat ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ukit ng mga uka sa mismong bato upang tayuan ng matibay na wooden scaffolding at ancient brick pathways na sa paglipas ng panahon ay nasira na kaya't pinalitan ng mga metal stairs na ginagamit ngayon ng mga turista. Dahil nga ba sa pambihirang ganda ng Sigiriya ay kinilala ito ng UNESCO bilang isang World Heritage Site noong 1982 at madalas din itong tawaging 8th Wonder of the World. Mula sa paglipat ng 3 milyong brick paakyat sa bato hanggang sa paggawa ng filter system para sa malinis na tubig, pinatunayan lang ng Sigiriya na ang mga tao noon ay nagtataglay na ng advanced na kaalaman pagdating sa sailing at engineering. Kayo mga ka-awesome, gusto mo bang akyatin ang Sigiriya balang araw? This is Sir Kuya Dawal from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!